Hinamak na manugang. Kabanata 776. Hinawakan niya ang pisngi ni Bayan gamit ang isang kamay, pinipigilan itong may buka ang kanyang bibig. Gudong, ubo, gudong, si Bayan ay parang gansa na pinalamanan ng pato, kinurot ni Alex Dixon ang kanyang leeg at ibinuka ang kanyang bibig, nabulunan siya at paulit-ulit na umubo. Ang branded na puting suit sa kanyang katawan ay kinulayan ng itim at pula ng alak, na puno ng alak ang buong katawan niya. Isang buong bote ng cocktail ang ibinuhos sa bibig ni Bayan na parang stuffed duck ni Alex Dixon. Pagkatapos uminom ng isang buong bote ng matapang na alak na nilagyan ng gamot, si Bayan ay parang patay na isda, pabilog-bilog ang tiyan niya, paralisado siya sa lupa, hindi makagalaw. Sinipa ni Alex Dixon si Bayan at sinulyapan ang babaeng manager na nakatulala. Malamig niyang sabi, "Gusto mo bang ikaw mismo ang uminom nito, o gusto mo ba akong gawin?" Nanginginig sa takot ang babaeng manager at mabilis na hinablat ang baso. Ako mismo ang iinom, masyadong nakakatakot ang lalaking ito, binili niya ang TNC Media sa isang pangungusap lang. Isang maliit na pritong tulad ko. Ilang salita na lang para makakuha siya ng balita mula sa mundo. Nagsimula ng kumilos si Bayan, unti-unting nawala ng malay, ginamit niya ang huling kaunting lakas niya para magtanong. Alex Dixon, taga Dixon family ka ba? Ang babaeng manager sa tabi niya at si Ruan Lingzo ay gumamit din ng parehong titig kay Alex Dixon. Malamig na sabi ni Alex Dixon, "Ngayon, hindi na ako." Upang pakasalan si Jane Lewis, iniwan niya ang Dixon clan noon. Sa kasalukuyan, wala na ang kanyang pangalan sa listahan ng pangalan ng pamilya na inihayag ng publiko ng Dixon clan. Ang listahan ng pangalan na ito ay ginawa ng kanyang malaking tiyuhin sa ngalan ng kanyang lolo pagkatapos ng kanyang malubhang sakit. Nang marinig niya na si Alex Dixon ay hindi miyembro ng Dixon clan, ang takot na si Bayan ay nakahinga ng maluwag. Ang batang ito ay malapit sa Jiang family. Dapat ay ginamit niya ang kapangyarihan ng Jiang family para bilhin ang TNC Media. Sa isang kisap mata, muling naging mabangis si Bayan. "Alex Dixon, wala akong pakialam kung ano ang background mo. Maglakas loob kang makipaglaban sa pamilya Bai, hindi ka pababayaan ng pamilya Bai. Wala kang ibang paraan maliban sa pagsuso sa pamilya Jiang, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Hanggat hindi gusto ng pamilya Bai ang iyong buhay, hindi ka mapoprotektahan ng pamilya Jiang." Tumawag ng ambulansya ngayon din at ipadala ako sa ospital para tanggalin ang epekto ng gamot. Lumuhad ka sa harap ng ospital at humingi ng tawad sa akin, ginagarantiya ko na hindi ka makakaalis ng buhay sa Yan Capital. Bahagyang ngumiti si Alex Dixon. "Bayan, nalalapit na ang kamatayan mo. Hindi mo pa rin makikilala ang katotohanan, ipakikita ko sa iyo kung ano pa ang mayroon ako." Pagkasabi noon ay pinindot niya ang remote control ng telebisyon at inilipat ito sa news station. Sa screen, isang grupo ng mga reporter ang nagsisiksikan sa karamihan, ginagawa nila ang kanilang makakaya upang makapanayam sa harap ng isang pulang carpet. Nang makita niya ang eksena, halos lumuwa ang mga mata ni Bayan. Ito ang eksena ng press conference sa telebisyon. Ayon sa plano, ang TNC Media ay maglalabas ng bagong microfilm publicity film ngayon. Ang host sa entablado ay ang presidente ng TNC Media, si Bai Yuanxi. Siya rin ang kanyang superior. Sa sandaling ito, sa malaking screen na dapat ay nagbo-broadcast ng bagong pelikula, mayroon talagang isang malaswang eksena. Naglalaro ng swimsuit party ang eksena, isang grupo ng mga lalaki at babae ang uminom ng sobra at naghubad ng kanilang mga damit para makihalubilo. At ang pangunahing karakter ng video ay walang iba kundi si Bayan mismo. Ang isang malaking grupo ng mga reporter ay pumihit sa entablado at patuloy na kinukunan habang nagtatanong sila kay Bai Yuanxi. Si Bai Yuanxi ay halatang natigilan din. Siya ay kasalukuyang nasa estado ng pagkabalisa sa paggamit ng pagkuha ng kumpanya ng media. Hindi niya akalain na talagang ipapalabas ang ganoong eksena. Sa sobrang galit niya ay pinag-uusapan niya ang mga tauhan dahil sa kanilang ginagawa. Sa pagtingin sa balita sa screen, naramdaman ni Bayan ang lamig sa kanyang gulugod. Sinundan niya si Bai Yuanxi. Ngayong nangyari ang ganoong pangyayari, tiyak na mapapaalis siya. Habang iniisip niya ito, muling tumunog ang telepono ni Bai Cheng. Si Bai Yuanxi ang tumatawag. Mabilis na nag-react si Ruan Lingzo at agad na pinindot muli ang hands-free button.
Agad na umalingaw sa buong pribadong silid ang galit at mabangis na sambat. Bayan, nasaan ka na? Mabilis kang sumigaw para sa akin, nabili ang kumpanya. May na-offend ka ba? Ano ang video mula sa press conference? Kapag hindi mo ipapaliwanag sa akin, pahihirapan kita. Sa sobrang takot ni Bai Cheng ay namula ang kanyang mukha nang marinig niya ang bulyo sa kanyang telepono, hindi siya naglakas loob na sumagot. Tapos na siya, patay na siya for sure. Ang Tianxi media ni Bai Yuanxi ay sinira niya, siguradong papatayin niya ito. Nang inig ang buong katawan ni Bai Cheng, inangat niya ang ulo niya para tingnan si Alex Dixon sa takot, biglang nanlalambot ang mga paa niya habang nakaluhod sa lupa at sumisigaw. Dixon Mr. Dixon, nagkamali ako, nakikiusap ako na maawa ka at itigil mo na ang pagyanig sa itim na materyal, talagang kukunin ng amo ko ang buhay ko, nakikiusap ako ang nagdroga kay Miss Lingzu, ako ang may masamang balak, intensyon ako sa kanya. Si Bai Cheng ay nagulat at nagsisi, agad siyang lumuhad sa lupa at yumuko kay Ruan Lingzu, tumulo ang luha at uhog. Anuman ang pagkakakilanlan ni Alex Dixon, hindi siya dapat nasangkot sa gulo na ito. Ngayon, tapos na ang lahat, baka hindi na rin niya mapanatili ang buhay niya. Ang babaeng manager at si Bai Cheng ay nasa iisang bangka, umiiyak din siya at nakaluhod sa lupa, nakayuko at inaamin ang kanyang mga pagkakamali. Nang matapos si Bai Cheng, hindi rin siya pinalad, bukod dito, malamang na ilalabas ni Bai Yuanxi ang kanyang galit sa kanya. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, at hindi siya nagulat. Mula sa itim na materyal na ipinadala ni Wang Lexio sa kanyang telepono, makikita yon, si Bai Cheng ay isang halimaw na nakasuot ng itim na damit, sa panlabas, maamo ang itsura niya, pero sa totoo lang, malupit siya at walang awa, at marami na siyang sinira na mga bagong artistang kakadebu pa lang. May iilan pang ang mga young actress na nadroga at na-knockout niya. Kumuha pa sila ng mga video at ginawa itong depresyon, may mga tumalon pa sa building dahil dito. Hindi pagmamalabis na hayaang mamatay si Bai Cheng ng 10,000 beses. Higit pa rito, ang babaeng manager na yun ay kasabwat din ni Bai Cheng, para sa kapakanan ng pera, pinilit niya ang ilang mga bagong artista na samahan at matulog sa kanya, kung sino man sa mga artista ang susuway sa kanya, agad siyang sasampalin ng babaeng manager na yun. Bukod pa riyan, maraming unfair contract din ang pinirmahan ng babaeng manager behind the backs of her artists. Upang hindi mabayaran ang pagkansela sa kontrata, ang kanyang mga artista ay walang pagpipilian kundi gumawa ng isang bagay na labag sa kanilang kalooban. Napatingin siya sa nakaluhod na figura, si Bai Cheng, na nakayuko sa lupa, at ang babaeng manager, si Ruan Lingzu ay nakaramdam din ng lamig sa kanyang gulugod. Mabuti na lang at tumawag ang kanyang pinsan para alagaan siya ni Alex Dixon, kung hindi, ang kanyang kinalabasan ay hindi may isip. Tara na. Isang malamig na sulyap ni Alex Dixon sa dalawang tao bago tumalikod para batiin si Ruan Lingzu. Agad namang tuma-NGO si Ruan Lingzu at masuner ang sumunod sa kanya palabas ng pribadong silid. Tama, halos nakalimutan ko ang isa pang bagay. Habang nagsasalita si Alex Dixon, tumawag ulit siya sa mga Marshall Guard ng Dixon maghanap ka ng kukuha ng private room sa second floor ng Heavenly River Restaurant. May magandang palabas mamaya, halika at magpa-picture. Pumunta silang dalawa sa hall sa ibaba. Sa party hall sa ibaba, eksena pa rin ng kantahan at pagsasayaw. Hindi man lang kumalat sa lugar na ito ang balita tungkol sa nangyari sa itaas, harmony ang atmosphere. Aalis na sana silang dalawa, biglang may sumugod na figura at humarang sa daanan nila. Young Master Li, si Ruan Lingzu ay sumigaw sa alarma at hindi malay na umatras. Ang mataba na humarang sa kanilang dalawa ay mismong ang masamang young master, si Lineng, na buhol-buhol sa kanya kanina. Ngayon lang, hindi lumitaw si Lineng sa itaas, natutuwa lang siya, hindi niya inaasahan na muli niya itong makakabangga ngayon. Ngayon ang mukha ni Lineng ay namumula at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng malakas na amoy ng alak, tinitigan siya nito ng seryoso at nakakabighaning ekspresyon. Sumimangot si Alex Dixon at malamig na sumigaw, "Huwag kang humarang sa daan, lumayas ka nga." Mabahong talunan, hiniram ni Lineng ang lakas ng alak at mayabang na nagmura, "Matagal na kitang hinahanap, how dare you hit me at the door, I'll let you have taste of my power." Habang nagsasalita siya, winagayway ni Lineng ang kanyang kamay.
Isang dosenang malalakas na lalaki ang agad na tumalon mula sa kanyang likuran, magulo ang venue, at maraming tao ang nagkukumpulan. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lineng. Mabahong talunan. Natatakot ka ba? Tinawag ko lahat ng martial master sa martial arts school ng tito ko para lang mabali ang mga paa mo. Tingnan natin kung maglakas loob ka pa na maging mayabang sa harap ko. Kabanata 777 galing sa martial arts school ang tito mo. Natigilan si Alex Dixon. Bigla niyang naramdaman na may malakas na lalaki sa kanila na medyo pamilyar. Sa pagkakataong ito, ilang segundo ring nakita kay Alex Dixon ang matipunong tinititigan niya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at nanginginig na boses ang tanong niya, "Excuse me, ikaw si Mr. Dixon?" "Ako na, anong meron?" Mabilis na naging berde ang mukha ng matipunong lalaki. Agad siyang lumingon kay Lineng at sinabing, "Young Master Lee, dapat humingi ka agad ng tawad kay Mr. Dixon. Mr. Dixon is not someone you can afford to offend." Ipinagmamalaki ni Lineng ang kanyang sarili nang bigla niyang sinabing galit na, "Ano, siya ay isang talunan, bakit ka natatakot sa kanya?" "Young Master Lee, siya ang bumasag sa martial arts school ng tiyuhin mo. Siya ang Young Master Dixon na some-ire sa lahat ng martial masters na naruroon." Puno ng malamig na pawis ang ulo ng matipunong lalaki. "WH, ano?" Agad na natahimik si Lineng at gulat na tinitigan si Alex Dixon. Sa oras na ito, pinaikit din ni Alex Dixon ang kanyang mga mata at nagtanong, "Ang tiyuhin mo ay si Li Chenggang?" Hindi katakatakang naramdaman niyang parang pamilyar ang malalawak na lalaking ito. Lahat pala sila ay martial masters na natalo niya sa Bai Family's Civil and Martial Arts School. "Mr. Dixon, pasensya na," puno ng pawis ang matipunong noo ng lalaki. Agad siyang yumuko at sinabing, "I have offended you this time, and I almost scared you. Please forgive me, Miss Ruan." Nang marinig ang grupo ng matipunong lalaki sa likuran niya na si Alex Dixon ay nag-iisang nasira ang Civil and Martial Arts School ng Pamilya Bai, naging berde ang mukha nila at yumuko rin sila. Nang mag-isa nang pumasok si Alex Dixon sa Martial Arts School, binugbog niya sila hanggang sa hinahanap nila ang kanilang mga ngipin sa lupa. Hanggang ngayon, naaalala pa rin nila ito ng malinaw. Natigilan din si Lineng, at nagsimulang pawisan ang kanyang mga palad. What the hell, ang talunan na ito ang talagang humamon sa martial master ng buong paaralan ng kanyang tiyuhin, some-ire sa Bai Clan Civil and Martial Arts Academy, at ipinakulong pa ang kanyang tiyuhin. Bakas sa mukha niya ang takot habang bumubulong, hindi ba sabi nila, pambihirang background ang taong iyon at napakahusay, paanong ikaw yun? "Oh, ako ito." Bahagyang tuma-NGO si Alex Dixon sa kanyang ulo. Nagulat siya, hindi niya inaasahan na si Lineng ay pamangkin ni Lineng. Nang marinig ni Alex Dixon na umamin ito, naging berde ang mukha ni Lineng, at agad siyang natahimik. Alam niya na ang kanyang tiyuhin na si Li Chenggang ay nabigo ng husto, ngunit alam niya na ang apelyido ng kanyang tiyuhin ay Dixon at siya ay isang sikat na big shot. Binalaan din siya ng kanyang pamilya na huwag nang guluhin ang taong ito. At huwag na siyang banggitin, kung hindi, ang Lee family ay haharap sa panganib na mapuksa. Hindi niya inaasahan na muli niyang makakabangga si Alex Dixon dahil sa isang aksidente. Agad na nagising si Lineng mula sa kanyang kalasinggan, at nataranta, mabilis niyang ibinaba ang ulo, nanginginig. "Dixon, Mr. Dixon, I'm sorry, I didn't expect it to be you. Kung alam kong ikaw yung taong yun, ginawan ko ng paraan para sa'yo, patawarin mo ako. Mr. Dixon, uminom ako ng sobra, at napuno ng tubig ang aking ulo, Mr. Dixon." Nagulat si Alex Dixon na nakilala niya ito nang napakabilis. Nagulat ang mga tao sa paligid at nagsimulang magbulungan. Sa pagsasalita tungkol sa Lee family, hindi ito itinuturing na isang first-rate na pamilya sa Yan Capital, maaari pa rin itong maging second-rate na pamilya na hindi bababa sa 1 bilyong halaga ng mga asset. Higit pa rito, si Lineng ang nag-iisang apo ng Lee family, itinuring niya ang lahat sa pamilya bilang isang maliit na araw, kaya nagkaroon siya ng mapagmataas na ugali. Gayunpaman, ang gayong mayabang na tao ay hindi man lang sumuko sa Bai family. Ngayon, nakayuko siya at inaamin ang kanyang pagkakamali kay Alex Dixon. Ano ang pagkakakilanlan nitong Alex Dixon? Nabalitaan ko na ito ang humamon sa paaralang sibil at martial arts ng Bai family at tinalo ang lahat ng mga eksperto sa eksena, hindi ko akalain na magiging ganito pala ang binata. Pinagalitan siya ni Li Chenggang at napunta sa kulungan,
nagsara din ang Bai Wenwu Academy. Ang background ng taong ito ay hindi isang bagay na kayang masaktan ng ordinaryong tao. Ang maalamat na big shot ay siya talaga, hindi ko akalain na siya lang ang makakasira sa buong Bai Wenwu Academy. Pagkatapos noon, isa sa 4 na malalaking pamilya, ang Bai family, ay talagang dumanas ng napakalaking kawalan at huwag maglakas loob na maghiganti sa kanya. Sa pakikinig sa mga talakayan sa paligid niya, si Lineng ay pawis na pawis, muntik na siyang mahulog sa lupa. Kahit na ang Bai family ay natatakot sa ganoong kalaking tao, kaya hindi nila itinuloy ang bagay na iyon. Anong klaseng malas ang mayroon siya at naglakas loob siyang i-provoke si Alex Dixon? Napatingin si Alex Dixon kay Lineng, hindi niya intensyon na makipag-away sa ganoong tao, nasa ilalim niya ito para gawin yun. Umalis ka sa dinadaanan ko, umalis ka sa dinadaanan ko. Mabilis na nakahinga ng maluwag si Lineng, umikot siya sa gilid at sabi habang tumatango at nakayuko. Mr. Dixon, please leave. Lumingon si Alex Dixon at mahinang sinabi, sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon, kung maglakas loob kang asarin si Ruan Lingzu muli sa hinaharap, ang kahihinatnan ng iyong tiyuhin ay ang iyong bukas. Hindi na ako mangangahas na asarin muli ang babae mo. Sa sobrang takot ni Lineng ay nanginginig ang kanyang mga paa, dali-dali niyang sinampal ang sarili, kung alam kong si Miss Ruan ang babae mo, hindi ako maglalakas loob na gawin yun kahit na mayroon akong sapat na lakas ng loob. Tuma-NGO si Alex Dixon at lumapit sa kanya. Hindi niya ipinaliwanag ang ibig sabihin ng babae mo, sa anumang kaso, magiging hindi pagkakaunawaan kung mali ang pagkakaintindi ng iba. Sa ganitong paraan, uunlad si Ruan Lingzu sa industriya ng paraan ng entertainment sa pagpapakita at ang mga taong may motibo sa kanya ay magkakaroon din ng kanilang pangamba. Higit pa rito, kailangan pa niyang bumalik sa Jinling kasama ang kanyang asawa. Kapag dumating ang oras na yon, ang mga chismis sa Yan Capital ay hindi kumalat at hindi gaanong makakaapekto. Namula ang magandang mukha ni Ruan Lingzu, at nagmamadali itong sinundan siya ng may halong damdamin. Lalo niyang naramdaman na napuno ng misteryo ang buong katawan ni Alex Dixon, ang gayong tao ay maaaring bumili ng Tianxi Media Company ng isang casual na pangungusap, ang pagpapakita ng kanyang mukha ay maaaring matakot kay Lineng hanggang sa yumuko para humingi ng tawad. Sino ang kanyang tunay na background? Sa banquet hall, nang lumabas si Alex Dixon sa pinto ay itinuwid ni Lineng ang kanyang likod sa takot, ang kanyang damit ay basang-basa sa malamig na pawis. Matagumpay na napunta si Uncle Lee sa bilangguan, ngunit walang sinuman sa buong Liklan ang nang-ahas na banggitin ang paggamit ng paghihiganti, ni hindi sila nang-ahas na mag-imbestiga. Paulit-ulit na ipinag-utos ni Lolo Lee na walang sinuman ang pinayagang mag-uling muli ng bagay na ito, mismong si Li Chenggang ang bulag at nagalit sa isang tao na hindi niya kayang masaktan. Tinanggap ito ng buong Lee clan bilang babala. Hindi nila akalain na ang dakilang figura na naging sanhi ng panginginig ng buong Lee clan ay ang binatang yun mula kanina. Si Lineng ay mayroon pa ring matagal na takot, muntik na niyang puksain ang Lee clan. Tumingin siya sa paligid niya at galit na nagtanong, saan nagpunta si Wang Li? Sa tingin ko ngayon ko lang siya nakitang umakyat sa ikalawang palapag. Habang nagsasalita siya, biglang lumiwanag ang malaking screen sa maliit na entablado sa gitna ng gathering hall. Isang hindi matiis na tunog ang biglang narinig mula sa stereo system. Napatingin agad sa screen ang buong crowd sa venue. Itinaas ni Lineng ang kanyang ulo upang tumingin, sa sobrang galit niya naging green ang mukha niya. F***CK, nagpe-play sa screen ang live recording, sa screen, ang kanyang kasintahang si Wang Lei, ay talagang nakasalikop kay Bai Cheng, at ito ay puspusan. Isa pa, may isang babaeng manager din na bakas sa mukha ang pagkasabik habang tuloy-tuloy ang pagsalikop sa kanilang dalawa. Nagkakagulo silang tatlo sa private room, at hindi magandang tingnan ang eksena. Natigilan ang mga tao sa hall. Anong nangyayari? Hindi ba kadalasang seryoso si Young Master Bai? Bakit napakagulo ng pribadong buhay niya? Akala ko napakagalang ni Bai Cheng sa babaeng celebrity at magaling siya. Hindi ko inaasahan na magiging halimaw siya. Hindi mo mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito, parang na-overestimated ko si Bai Cheng. Noong nakaraan, napakahusay na nagbalat kayo si Bai Cheng, palagi siyang magalang sa harap ng mga tao, kaya naman, maraming tao ang nagkaroon ng magandang impresyon sa kanya, ngunit ngayon,
binago ng karamihan ang kanilang pananaw kay Bai Cheng. Galit na galit si Li Neng, at sa sobrang galit niya ay nabaliw siya. Sa sandaling ito, may nakakilala kay Wang Li at agad na sumigaw, hindi ba yan ang fiyangka karapatang ari ni Young Master Li? Bakit kasama niya si Bai Cheng natutulog? Kabanata 778. Ang video sa malaking screen ay kinunan sa isang malambing na boses at kahit na nagkaroon ng parehong epekto tulad ng isang pelikulang aksyon ng isang bansa. At mayroon din itong sariling sound effects. Ang galing ni Young Master Bai. Sa Young Master Bai, mas magaling ka sa walang kwentang kasintahan ko, ikaw ang pinakamabangis. Nagtawanan ang mga tao at tumingin kay Li Neng ng may simpatiya. *CK, matatalo ko ang mag-asawang ito hanggang sa mamatay. Ang mukha ni Li Neng ay naging berde at ang kanyang galit ay tumaas, agad niyang pinangunahan ng isang grupo ng mga martial masters sa itaas. Naglakas loob siyang lokohin, kaya kailangan niyang pilitin ang babaeng ito at baliin ang mga binti ni Bai Cheng. Ang karamihan ay napuno ng pakikiramay, at lahat sila ay umiling sa kanilang mga puso. Alam na ng maraming tao na hahayaan siya ni Wang Lihao, si Li Neng lang ang nabighani sa kanya. Sa katunayan, hindi niya alam kung gaano karaming berdeng damuhan ang nasa kanyang ulo. Hindi nagtagal, ang tunog ng pambubugbog ay nagmula sa ikalawang palapag, pati na rin sina Bai Cheng, Wang Li, at ang mga pakiusap ng babaeng manager para sa awa. Young Master Li, patawarin mo ako. Ang mga bodyguard na dinala ni Li Neng ay pawang mga retiradong martial masters mula sa martial arts school, bawat isa sa kanila ay kayang lumaban ng 10 tao. Walang lakas ng loob na pinigilan ang mga security guard sa itaas, nakatago lang sila sa labas. Nang marinig nila ang nakakaiyak na hiyawan na nagmumula sa pribadong silid, nagkawari silang natakot. Sa katunayan, lahat sila ay nanunood ng biro mula sa labas. Ano ang nangyari pagkatapos noon? Walang ibang pakialam si Alex Dixon, sa anumang kaso, sinusunod ng mga miyembro ng Lins Martial Guards ang kanilang mga tagubilin at itinatala ang lahat ng nangyari sa pribadong silid. Pagkatapos nito, ipapatugtog nila ito sa malaking screen ng pagtitipon sa unang palapag. Si Bai Cheng ay isang hayop na nakasuot ng korona, dapat matagal na niyang isiniwalat ang tunay niyang kulay. Para naman kay Wang Li, ang ganitong uri ng babae, siya ay isang bihirang kalakal na maaaring alagaan, dapat din siyang pahalagahan ng lahat. Katatapos lang ni Ruan Lingzo sa Film and Television Academy, ngayon, umupa siya ng apartment. Pinababa siya ni Alex Dixon at sinabing, maaari kang umakyat, kung mayroon kang anumang bagay sa hinaharap, tawagan mo ako anumang oras. Hindi ka ba aakyat at uupo? Alex Dixon said, it's too late, kailangan ko pang umuwi para samahan ang asawa ko. Hindi madaling humanap ng lalaking magaling ang pakikitungo sa kanyang asawa ngayon, ngumiti si Ruan Lingzo at sinabing, sumama ka sa akin sandali, hindi magtatagal, may mga bagay pa akong gustong sabihin sa iyo. Saglit na nag-alinlangan si Alex Dixon at sinabing, sige. Dahil tumawag ang kanyang pinsan upang ipagkatiwala sa kanya ang isang gawain, mabuti pa rin na ipadala siya ng ligtas sa itaas, maaari itong itinuring bilang pagkumpleto ng gawain. Umupa si Ruan Lingzo ng elevator apartment na may 2 silid tulugan at isang sala, pinapasok siya ni Alex Dixon sa bahay at pinalaki ang paligid. Napakalinis at maayos ng bahay, bakas lamang ang kanyang pamumuhay mag-isa. Talagang hindi niya inaasahan na ang isang magandang babae na tulad ni Ruan Lingzo ay talagang walang kasintahan. Tumayo si Alex Dixon sa pintuan at nagtanong, ano pa ang mayroon ka? Sabihin mo sa akin ngayon. Pumasok ka muna, lumapit si Ruan Lingzo at isinara ang pinto, pagkatapos ay tumingin siya sa kanya at sinabing, Mr. Dixon, maaalala ng aming buong pamilya ang iyong dakilang kabaitan at pasasalamat, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, nasabi na ng pinsan mo ang mga salita ng pasasalamat, hindi mo ako tinawag para magpasalamat, di ba? Isang bakas ng pamumula ang lumitaw sa makatarungan at magandang mukha ni Ruan Lingzo. Napayuko siya at may gustong sabihin pero pinigilan niya ang sarili niya, gayunpaman, unti-unting namula ang kanyang mga tenga. Tumingin si Alex Dixon sa oras at sinabing, gabi na, uuwi muna ako. Sa oras na ito, agad na itinaas ni Ruan Lingzo ang kanyang ulo at hinayla siya pabalik. As if she was made her mind,
Pulang-pula ang mukha niya habang nagsasalita sa isang buntong hininga. Mr. Dixon, malaki ang utang na loob mo sa aking pamilyang Ruan, noon pa man ay gustong bayaran ka ng aking pinsan, ngunit wala siyang pagkakataon, kung hindi ka tatutol, gagawin ko, ay. Nakaramdam ng kakaibang si Alex Dixon at sinabing, di ba sabi ko nagpasalamat ka na sa akin, hindi mo na kailangan pang magpasalamat. Habang nagsasalita siya ay biglang umihip ang mabangong hangin papunta sa kanya. Kaagad pagkatapos, isang malambot at nababanat na katawan ang biglang bumagsak sa kanyang mga braso. Natigilan si Alex Dixon, tumingin siya kay Ruan Lingzo, na yamakap sa kanyang yakap, at nakabawi lang sa kanyang pakiramdam ng mahabang panahon. Ikaw, anong ginagawa mo? Hinawakan ni Ruan Lingzo ang baywang ni Alex Dixon gamit ang dalawang kamay. Pulang-pula ang maganda nitong mukha habang nakabaon ang ulo sa yakap nito at namumula ang mukha. Mr. Dixon, if you don't mind, I'm willing to be your woman. Boom, umiling ang ulo ni Alex Dixon, natulala lang siya. What the hell, ang mga patakaran ng pamilya Ruan ay humihingi lamang ng buhay ng tao. Tinanggihan niya ang kabayaran ni Ruan Lingzo, hindi niya inaasahan na gagawin ito muli ng kanyang pinsan. Ibinaba ni Alex Dixon ang ulo para tingnan at mapait na ngumiti. Ngayon, kalong-kalong niya ang isang dalisay at magandang female celebrity, kung ibang lalaki man yon, tuwang-tuwa siya. Hindi mahalaga kung ano, siya ay isang tao pa rin na may normal na physiological function. Paanong hindi siya mag-alaw kapag ang isang napakagandang female celebrity ay nagkusa na ihagis ang sarili sa kanyang mga bisig? Hindi rin napigilan ni Alex Dixon na malunok ang kanyang lalamunan at naglakas loob na sabihin, Lingzo, actually, hindi mo kailangang gawin ito, magkaibigan kami ng pinsan mo, kung gusto mo talagang magpasalamat, ay treat mo lang ako sa isang kumain ka kapag may oras ka. Mabilis na tumibok ang puso ni Ruan Lingzo habang nakataas ang kanyang ulo na may pulang mukha at sinabing, Mr. Dixon, ang bagay na ito ay isang bagay na handa kong gawin, hindi mo kailangang makaramdam ng anumang psikolohikal na pasanin, bukod dito, ito ay napaka-normal sa aming pamilya Ruan. Habang nagsasalita siya, iniyuko niya ang kanyang ulo. O baka naman dahil hindi maganda ang itsura ko kaya hindi ko gusto ni Mr. Dixon. Normal. Walang imik talaga si Alex Dixon. Paano ito naging normal, bagamat ito ay Yanxia at ang katimugang lugar ng Mian Realm, ang mga kaugalian sa magkabilang panig ay magkaiba, gayunpaman, hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan na ang isang babae ay ipinagkaloob bilang isang regalo upang bayaran ang utang ng pasasalamat. Bamantong hininga siya at sinabing, Lingzo, how could I don't like a celebrity like you, it's just that I have already married a wife now. Kaya imposibleng magawa ko ulit ang ganitong bagay, at saka, buntis na ang asawa ko, kaya hindi ko siya pababayaan. Matapos marinig ang mga salita ni Alex Dixon, isang bakas ng kaginhawaan ang sumilay sa mga mata ni Ruan Lingzo, ngunit siya ay nalulungkot na nadismaya. Actually, tinawag siya ng Ruan family para suklian ang kanyang kabutihan at ialay ang kanyang katawan kay Alex Dixon, maliban sa repay her kindness. Gusto rin nilang talikuran si Alex Dixon para magamit niya ito bilang paraan para matali siya. Ito ay dahil lang ang Shan Clan ay tumanggi na, ngunit sa tulong ni Alex Dixon, talagang nawasak nila ang White River City at kinuha ang lahat ng mga asset ng Baklan. Ngayon, sila ay bumangon upang maging isa sa mga kapangyarihan sa Mian Realm. Nang makita ng ibang pamilya ang Shan Clan na sinusubukan nilang makakaya na pabor kay Alex Dixon, natural silang hindi mapakali. Ang pamilya Ruan ay nagkaroon din ng parehong ideya, kung si Ruan Lingzo ay naging babae ni Alex Dixon, natural siyang magiging isa sa mga pangunahing kapangyarihan. Naghanda na rin si Ruan Lingzo para ihandog ang kanyang katawan, ngunit hindi niya inaasahan na hindi magdadalawang isip si Alex Dixon na tumanggi, at isang magandang impresyon ang malabong lumitaw sa kanyang puso. Dahan-daang itinulak ni Alex Dixon si Ruan Lingzo palayo at kalahating biro ay nagsabi, kapag malaya ka na, ay treat mo ako sa isang pagkain, ngunit hindi mo na masasabing muli ang mga salitang ganti ang kabaitan, kung ito ay kakalat sa pandinig ng aking asawa, mahihirapan ako kapag bumalik ako. Sinong lalaki ang makakatiis na yakapin ng isang napakayaman at magandang babae? Nag-iinit na ang buong katawan niya, kung ipagpatuloy niya ang pagyakap, natatakot siya na baka hindi niya mapigilan ang sarili at may gagawin pa siya. Okay. Tuma NGO si Ruan Lingzo na may masalimuot na pakiramdam.
Mula nang pumasok siya sa industriya ng entertainment, lahat ng lalaki sa paligid niya ay tinatrato siya na parang isang sariwang piraso ng karne na tumitingin sa kanya ng may pag-iimbot, nag-iisip ng lahat ng uri ng mga paraan upang makatulog siya. Hindi nila inaasahan na siya ay magkukusa na ihatid ang sarili sa kanilang pintuan, at talagang tinanggihan siya ni Alex Dixon. Iba talaga siya sa ibang lalaki. Kabanata 779 Yan Capital, sa isang marangyang presidential suite. Lumuhad si Bayan sa red carpet, ang kanyang mga paa ay pinagdikit, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Sa harap ng bintana ay nakatayo ang isang lalaki na may malungkot na ekspresyon. Sa tabi niya ay nakatayo ang 7 hanggang 8 bodyguard na may espesyal na uniforme sa labanan, ang isa sa mga bodyguard ay may hawak na baril, at ang itim na nguso ay nakatutok sa ulo ni Bayan. Isang kaakit-akit na babaeng sekretarya ang nagsindi ng sigarilyo para sa lalaki, yumuko at umalis. Huminga ang lalaki ng sigarilyo at dahan-daang ibinuga ang usok, hindi man lang niya nilingon si Bayan na nakaluhod sa harapan niya. Ang kapaligiran sa silid ay nakakatakot na katahimikan. Ang mga templo ni Bayan ay idiniin ng nguso ng baril, siya ay labis na kinabahan, isang lusak ng ihi ang lumitaw sa ilalim ng kanyang pantalon at nabasa ang carpet. Lumuwa ang lalaki ng isang subo ng usok at mahinang nagsabi, "Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari?" Director Bay, humihikbi si Bayan, at ang kanyang noo ay agad na dumampi sa lupa, umiyak siya. Lahat yan Alex Dixon. Oh, a mere Alex Dixon took away my media company and made you like a drowning dog. Sarcastic na tumikim ang lalaki, bakit hindi mo sinabing basura ka? Direktor Bay, namali talaga ako, takot si Bayan na natatakpan ng uhog at mata ang mukha, desperadong yumuko siya sa lupa. Huwag mong isipin na Bay ang apelyido mo, miyembro ka ng Bay family, isa kang aso ng Bay family. Dahil hindi kayang bantayan ng mga aso ang pinto, bakit hindi mo balatan ang iyong balat at putulin ang laman mo para gawing sopas ng karne ng aso? Director Bay, nakikiusap ako sa iyo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nanginginig ang buong katawan ni Bayan habang desperadong nagmamakaawa. Hindi na lang siya pinansin ng lalaki at tumalikod para sabihin sa katabi niyang bodyguard. Tuma-NGO ang bodyguard at humakbang pasulong. Sinipa niya si Bayan sa lupa at tinapakan ang kanyang ulo. Umalingaw-ngaw sa silid ang nakakasakit ng pusong nagmamakaawa sa boses ni Bayan. Bang, isang malutong na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Biglang huminto ang sigaw ni Bayan, at tumahimik ang buong silid. Ang carpet ay nabasa sa kumukulong dugo. Sa sandaling ito, isang malinaw na ringtone ng isang cellphone at tumunog sa silid. Sinulyapan ng lalaki ang mga mantsa ng dugo sa kanyang leather na sapatos at tiningnan ang babaeng sekretarya. Agad na lumuhad sa lupa ang babaeng sekretarya at naglabas ng panyo para tulungan siyang magpunas ng sapatos. Kinuha ng lalaki ang phone niya sa bulsa ng suit niya. "Tito, bakit mo ako hinahanap?" Si Yuan-si, ang joint venture company ng Jiang's ay naglunsad ng bagong health wine. Ngayon ang buong itaas na bilog ng Yan Capital ay nagkakagulo. Alamin kung sino ang nagbigay ng formula ng gamot na ito ng alak at bilhin ito kahit gaano karaming pera ang ginagastos mo. Ang lalaki ay si Bai Yuansi, ngumiti siya at kumpiyansa na sinabi, "Tito, huwag kang mag-alala, ang aming Bai family ay may pundasyon sa industriya sa loob ng mahigit 1 taon, isang Jiang family lang ang gustong pumasok sa industriya, sa 1 o 2 gamot lang, hindi sila magkatugma para sa atin." Sa pagkakataong ito, hindi mo maaaring maliitin ang Jiang family. Ang repairing ointment na inilunsad nila noong huling pagkakataon ay inagaw na ang malaking bahagi ng ating pamilihan. Bahagyang ngumiti si Bai Yuansi, ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng kaunting pagmamataas. Hindi na kaya ng Jiang family, ang kinita ng Bai Corporation namin noong nakaraang taon ay nalampasan na ang Jiang family. Uncle, don't worry, pupunta ako at hahanapin ang source ng medicinal wine formula. Pagdating ng panahon, bigyan mo kami ng 1 o 200 milyon ay tiyak na ibibigay sa amin ang formula. Pagkatapos niyang magsalita, tila may naisip siya, at bigla niyang sinabi, "Malaking tiyuhin, hayaan mo akong magulat sa iyo." Walang nagawa si Bayan, kaya ginawa ko siyang mawala sa mundo. Isang utusan lang, gawin mo ang nararapat, isusumbong ko ito sa matandang master. Casual ang tono niya,
Walang pinagkaiba sa pagkamatay ng aso sa Bai family. Hanggang sa natapos ni Bai Yuansi ang tawag, nakaluhod pa rin sa lupa ang babaeng sekretarya, hindi nangangahas na bumangon. Hindi man lang itinaas ni Bai Yuansi ang kanyang mga talukap, direkta itong lumagpas sa kanya at lumabas ng pinto na may malungkot na ekspresyon. Bagamat ang kumpanyang ito ng media, na nag-iisang kumpanya na nagpapatakbo para sa kasiyahan, ay hindi maituturing na pag-aari ng Bai Group. Gayunpaman, ang paggamit ng pagbili ni Alex Dixon sa kumpanya ng media ay katumbas ng paghampas sa kanyang mukha sa harap ng lahat. Yumuko ang katulong at sumunod mula sa likuran, nag-uulat habang nagjo-jogging. Director Bai, halos iniimbestigahan na ang sitwasyon ni Alex Dixon, siya ang manugang ng Liwas family sa Jinling at may magandang relasyon sa maraming big shots. Ang paggamit ng civil and martial arts ng Bai family ang pagsasara ng paaralan ay may kaugnayan din sa kanya. Hindi man lang lumingon si Bai Yuansi, habang naglalakad siya, nanunuya siya, interesting, isang basura na hindi man lang karapat-dapat na kuskusin ang talampakan ng sapatos ko. Sinira niya talaga ang paaralan na pinag-investe ng Bai family at binili pa niya ang media company ko, saan siya nakakuha ng ganoong kakayahan mula sa. Narinig ko na ang background niya ay ang Jiang family, kaya naman wala siyang dapat ikatakot. Matagal nang magkaaway ang Jiang family at ang Bai family natin, no wonder this Dixon guy is so arrogante. Bai Yuansi coldly harumphed, hindi ko maintindihan. Last time noong sinira ng batang ito ang civil and martial arts school, patuloy kaming pinipigilan ni Bai Old Master, ayaw niyang atakihin namin ang lalaking Dixon. Ngumiti ng paumanhin ang katulong, baka ayaw ng Old Master na gumawa ng malaking hakbang sa Ganwu. Ang Civil and Martial Arts School ay isang patak lang sa karagatan sa Bai Corporation. Hey, tumatanda na si Lolo, lumiliit na ang tapang niya, hindi niya alam kung ano na ang mundo sa labas ngayon, nasa bulsa ang mga kamay ni Bai Yuansi, at napuno ng pagmamalaki ang buong katawan niya, lumipas na ang panahon ni Old Master, ngayon, ang mga malalakas lang ang may karapatang magsalita. Nakatanggap si Alex Dixon ng tawag mula kay Ruan Lingzo sa Villa. Boss Dixon, pinalitan ko na ang manager ko. Sinabihan ako ng manager niya na pumunta ako sa media company para pirmahan ang advertising contract. Gusto mo bang pumunta at tingnan? Talaga, nag-isip si Alex Dixon ng ilang segundo at tuma NGO, hintayin mo ako, kung gayon. Nasa backdoor na ako ng villa mo, hihintayin kita. Ang dating babaeng manager ni Ruan Lingzo ay tinanggal na ng kumpanya at na-blacklist sa industriya. Ngayon, pinalitan siya ng isang bagong manager, maganda ang itsura niya. Tungkol sa kanyang pagkuha ng kumpanya ng media ng Bai family, ang address ay nasa Yan Capital. Walang oras si Alex Dixon para harapin ang mga bagay na ito, kaya ipinaubaya niya ito kay Wang Lixiu para asikasuhin ito, mabuti kung hindi siya pumunta para tingnan. Maya-maya ay humandar na ang sports car papunta sa entrance ng media company. Ang bagong manager ay isang taong grasa. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan para sa kanilang dalawa at hindi naglakas loob na magpakita ng anumang kapabayaan. Ang buhok ni Ruan Lingzo ay nakasabit sa kanyang mga balikat, at nakasuot siya ng isang pares ng salaming pang-araw, nakasuot din siya ng puting malapad na sun hat, na naging komportable para sa kanya para maiwasan ang mga paparazzi. Gayunpaman, kahit na itago niya ito ng kaunti, ang modelong iyon tulad ng magandang figura ay hindi may tatago anuman ang mangyayari. Nakasuot siya ng isang ordinaryong pulang one-piece na damit, na mas lalong kumikinang at naaninag sa ilalim ng sikat ng araw, ang kanyang baywang ay hindi puno, ang kanyang mahahabang binti ay bilog, at ang kanyang mga binti ay mahaba at payat, agad niyang nakuha ang atensyon ng mga tao sa paligid. Si Alex Dixon naman ay casual na nagsuot ng t-shirt at bumaba ng sasakyan. Mas maganda ang kutis ni Ruan Lingzo, nakangiti siya habang sinasamahan siya sa tabi niya. Habang naglalakad siya, sinabi niya, Boss Dixon, tinulungan ako ng bago kong manager na kumuha ng isa pang jewelry commercial, gusto mo bang sumama at makita kung kunan ito? Hindi na kailangan, nakangiting sabi ni Alex Dixon, kailangan ko pang umuwi para samahan ang asawa ko. Habang nag-uusap sila, naglakad sila papunta sa lobby ng media company. Pag-akyat pa lang nila sa hagdan, naamoy ni Alex Dixon ang isang malakas na halimuyak na dumadaloy papunta sa kanya. Inangat niya ang ulo niya at bigla siyang natigilan.
Nakita niya ang isang malaking grupo ng magagandang babae na nakatayo sa dalawang maayos na nakalagay sa pintuan, sinisigawan siya. Hello, Boss Dixon. Kabanata 780 ang mga babaeng ito ay pawang magaganda. Kurbatang babae, halos lahat ay wala pang 28 taong gulang, bukod dito, ang kanilang mga damit ay mas malamig at mas malamig. Nasilaw si Alex Dixon sa kanyang nakita, ang mga dilag sa kanyang harapan ay pawang mga internet celebrity, pumikit man sila at maglabas ng babae, she would at least be the school belle. Saan nanggaling ang napakaraming babae? Habang si Alex Dixon ay tulala, isang magandang babae na nakasuot ng itim na nakasuot ng suit at itim na silk stockings ang lumakad habang pinipilipit ang kanyang baywang, nakangiting sabi niya, Boss Dixon kumusta ka? Ako ang general manager ng kumpanya ng media, Zhao Chen, lahat ito ay mga babaeng artista ng kumpanya namin, alam nilang bumisita ka sa unang pagkakataon ngayon. Tuwang-tuwa ang lahat at espesyal na nagsagawa ng isang maliit na welcome party sa pasukan. Pagkatapos niyang magsalita, nakangiti siyang lumingon at binigyan ng ilang sampal ang karamihan. Kaagad, isang malaking grupo ng magagandang babae ang sumugod at hinayla ang laso ng malakas, na nakapalibot kay Alex Dixon. Boss Dixon, ang pangalan ko ay Zhang Rongrong, may oras ka ba para sa hapunan ngayong gabi? Boss Dixon, ako ito, Liu Li, ito ang aking WeChat, kung may oras ka, halika at makipag-chat sa akin. Don't push, let me do it, Kuya Dixon, ako ang bagong babaeng streamer sa ilalim ng banner mo. Julie, matagal ko nang narinig na matangkad at makapangyarihan si Kuya Dixon, kung titignan siya ngayon, mas gwapo siya kaysa naisip ko. Napapaligiran si Alex Dixon ng isang malaking grupo ng magagandang babae. Mabango ang kanyang bango at ang kanyang boses ay kaya-aya, hindi niya lang maisip kung ano ang nangyayari. Stop, artista ba kayong lahat sa company? Sa sandaling ito, ang manager na si Zhao Chen ay mabilis na sumikip sa karamihan at sinabing may kaakit-akit ng ngiti, Boss Dixon, lahat kami ay dating contracted artist ng kumpanya. Bagamat ang kumpanya ay nasa ilalim ng kanilang kontrol ngayon, ang aming kontrata ay hindi pa nag-e-expire, kaya lahat kami ay iyong mga tao. Habang nagsasalita si Zhao Chen, kinindatan niya si Alex Dixon. Napapaligiran ng lahat ng matataba at payat na dilag, pinalaki sila ni Alex Dixon at medyo nagulat. Bakit lahat sila babae? Itinagilid ni Zhao Chen ang kanyang ulo at ngumiti, oo, noong si Bai Yuanxi ang boss, lahat ng babaeng nakapirma niya ay mga babaeng celebrity. Noong panahon yon, ang estratehikong direksyon ng pag-unlad ng kumpanya ay ang magtayo ng base para sa mga babaeng streamer, kaya lahat ng mga nakakontratang artista sa kumpanya ay babae. Matapos makinig sa paliwanag ni Zhao Chen, hindi rin nakaimik si Alex Dixon. Tila ang maliit na buhay ni Bai Yuanxi ay ginugol ng maayos, araw-araw, nakikipag-hangout siya kasama ang isang malaking grupo ng mga babaeng live streamer at nag-e-enjoy. Bumili lang siya ng media company, hindi niya akalain na makakasama niya ang napakaraming magagandang babae. Nagtanong si Zhao Chen, Boss Dixon, pareho pa ba ang kontrata natin? Hayaan mo akong tingnan. Kinuha ni Alex Dixon ang kontrata at sinulya pa nito, agad naman siyang sumimangot. Ang mga kontrata ng mga babaeng streamer na ito ay hindi lamang sa kanila na mag-live streamer sa loob ng 8 oras sa isang araw, ngunit kinakailangan din nilang samahan ang mga customer na uminom at makihalubilo. Bukod dito, nagkaroon din ng supervisor system, kinuha din ng kumpanya ang karamihan sa mga kita mula sa mga live na broadcast, ito ay ganap na isang sapilitang kontrata. Agad niyang ikinaway ang kanyang kamay at inalis ang mga kasamang inumin, supervisor, at iba pang kontrata. Boss Dixon, gagawin mo ba talaga ito? Nagulat si Zhao Chen, hindi niya akalain na magiging ganito si Alex Dixon sa oras na dumating siya. Ito ay isang pag-aaksaya ng pera, malugi siya ng hindi bababa sa 1,000,000 yuan bawat buwan. Ang nakaraang kontrata ay hindi wasto, mula ngayon, gawin mo ang sinasabi ko. Ngumiti si Alex Dixon at hiniling kay Wang Lexio na gumawa ng bagong kontrata. Kung tungkol sa pagkawala ng pera, ang halaga nito ay wala sa kanya. Isa pa, ayaw niyang kumita ng pera sa mga babae. Nang marinig nilang tinanggal ni Alex Dixon ang hindi patas na kontrata, tuwang-tuwa ang lahat ng babaeng streamer sa paligid, lahat sila ay sinusubukang pasayahin si Alex Dixon. Sinubukan din ni Zhao Chen ang kanyang makakaya, lumilipad kung saan-saan ang kanyang mapanuksong mga mata.
Masyadong mapagbigay ang bagong amo, isang tingin mo ay masasabi mong isa siyang mayaman, hindi naman siya kasing kuripot ni Director Bai noon, paanong hindi siya magpapabor sa kanya? Nang makita si Alex Dixon na napapaligiran ng isang malaking grupo ng magagandang babae na may kalmadong ekspresyon, lahat ng lalaki sa paligid ay hindi manatiling kalmado. Ang grupong ito ng mga babae ay puro campus belles, mainit ang kanilang mga katawan, at maganda ang kanilang mga mukha, napalunok sila ng mga tao nang makita sila. Ngunit napakaraming magagandang babae, lahat sila ay kay Alex Dixon lamang. Pinapula lang nito ang mata ng mga tao. Selos, galit na galit. Ang mga nakapaligid sa mga lalaki ay lahat ay may berdeng liwanag sa kanilang mga mata habang sila ay nagngangalit sa kanilang mga ngipin kay Alex Dixon, na napapaligiran ng magagandang babae. Saan galing ang swerte ng batang ito? Isang taong nakaupo sa isang harem na may 3,000 dilag. Sinabi ni Zhao Chen, Boss Dixon, kara-rating mo lang sa kumpanya. Bukas, magdaraos ako ng swimsuit welcome party sa Aquatic Hotel. Lahat ay gustong makilala ka. Isang swimsuit party, biglang nakaramdam ng Katie sa puso si Alex Dixon. Nakatingin lang sa eksenang yun at naglalaro ng water volleyball kasama ang mga dilag, nahihirapan siyang pigilan ang sarili. Nilunok niya ang kanyang lalamunan at nakangiting sinabi, anong oras bukas? Sayang 3 ng hapon, nagliwanag ang mga mata ni Zhao Chen at muli siyang commandant, kung interesado si Boss Dixon, gusto kong makasama siyang mag-isa ngayong gabi ng hapunan. Sure, dadalo ako, nakangiting sabi ni Alex Dixon. Magaling, tuwang-tuwa si Zhao Chen na namula ang kanyang mukha, naghiyawan din ang mga dilag sa paligid niya. Si Alex Dixon ang bagong boss ngayon, kung may magkusa at ilagay ang bagong boss sa ilalim ng kanyang palda, magkakaroon siya ng sapat na naruroon sa palabas, gagastos siya ng pera at mga hinaharap, sikat sana siya. Sino ang gustong maging isang online female streamer? Lahat ay gustong maging isang female celebrity. Kung maaari silang maging munting pulot ni Boss Dixon, mas nakakaloka. Sa wakas ay napapikit si Alex Dixon mula sa pagkakakulong ng magagandang babae sa sobrang kahirapan. Nababalot pa rin ng malakas na amoy ng pabango ang buong katawan niya. Sa oras na ito, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Ruan Lingzo na lumapit at sinabing, Boss Dixon, mukhang inaabangan ka nila. Talaga bang sasali ka sa swimsuit party bukas? Napakaraming babae ang nakapaligid kay Alex Dixon kanina lang, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong sumikip at puno ng galit. Nang marinig niyang pumayag si Alex Dixon na sumali muli sa swimsuit party, lalo na siyang nakaramdam ng hindi komportable at medyo nadismaya. Totoo nga, ang mundo ay madilim na parang uwak, at lahat ng tao ay pareho. Nag-isip sandali si Alex Dixon at ngumiti. Such a good opportunity, syempre kailangan kong sumali, pero hindi ako pupunta, let my brothers relax. Hindi ka pupunta, natigilan si Ruan Lingzo. Umiling si Alex Dixon, bagamat magaganda ang grupong ito ng mga kababaihan, kung ikukumpara kay wife Jane Lewis, lahat sila ay karaniwang pampaganda. Isa pa, buntis ngayon ang kanyang asawa, kung makisalamuha siya sa mga babaeng ito, kahit na ano, wala itong saysay. Gayunpaman, sina Wang Lexio, Boldy, Wang Kai at Ang Shanming, ang mga kapatid na ito ay nasa tabi niya ng mahabang panahon, oras na para magsaya sila. Tungkol naman sa kumpanya ng media, ipapaubaya niya ito kay Wang Lexio, wala siyang panahon para pamahalaan ang ganoong kaliit na negosyo. Sumakay sina Alex Dixon at Ruan Lingzo sa kotse at nagmaneho papunta sa villa. Sa sandaling ito, isang itim na Porsche ang nakaparada sa gilid ng kalsada, malungkot ang mukha ni Bai Yuanxi habang pinagmamasdan siyang lumabas sa kumpanya ng media at mabangis na idiniin ang upos ng sigarilyo sa isang urn. Itong batang ito, ngayon lang niya nakita ang lahat ng nangyari. Ang kumpanya ng media na ito ay pinamamahalaan niya, at ang mga artistang na-recruit niya ay maingat na piniling mga dilag. Hindi siya nagkulang sa pera. Ang pangunahing layunin ng pagbubukas ng kumpanya ng media na ito ay gawing mas madali para sa kanya ang pakikipaglaro sa mga kababaihan at tangkilikin ang pagtrato sa isang emperador. Ang mga babaeng artistang nakakontra sa kumpanya ay pawang na-recruit mula sa iba pang akademya ng pelikula at mga online female broadcasters, hindi mahalaga kung ang kanyang figure o ang kanyang mukha, lahat sila ay first rate. Nang makitang magbubukas na ang kumpanya, hinahanap din sila ng mga babaeng artista,
Nang malapit na silang makarating sa tamang landas, biglang pumalit si Alex Dixon. Galit na galit si Bai Yuanxi na gusto niyang lamunin ng buo si Alex Dixon. Katumbas nito ang pagsusumikap niyang pamahalaan ng isang hardin at paghahanap ng mga sikat na bulaklak na itatanim sa hardin. Nang makitang itatayo na ang hardin, naghihintay siyang humanga sa mga bulaklak at paglaruan ang mga ito. Ngunit bago pa niya magawa, ang mahirap na pinaghirapan niyang itayo ay biglang sinira ni Alex Dixon. Lalo na nang makita ni Bai Yuanxi na ang grupo ng mga babaeng celebrity na napoach niya ay talagang sinusubukang pabor kay Alex Dixon pagkatapos magpalit ng amo, lalo siyang nagalit. Itong grupo ng mga bakod na naninirahan lang sa pera. Ilang segundo lang ang nakalipas, tinawag pa nila siyang Director Bai. Ngayong dumating na si Alex Dixon, mas naging masaya sila. Hindi niya pwedeng hayaang samantalahin siya ni Alex Dixon, kailangan niyang ilayo ang mga babaeng ito. Nagdilim ang mukha ni Bai Yuanxi. Tinawag niya si Zhao Chen, lumabas ka na, nasa labas ako. Hilingin mo sa iyong babaeng streamer na i-terminate ang kanyang kontrata at sundan mo ako sa bagong kumpanyang ipapaunlad. Abangan ang susunod na kabanata.